Apat na hakbang patungo sa tunay na pagpapatawad. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Kung katulad ka ng karamihan, baka may ilang maling akala ka tungkol sa kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng magpatawad. At dahil hindi mo lubos na naintindihan ang forgiveness, ang hirap tuloy magpatawad. Sabi po sa Bible, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Ephesians 4 verse 32 ng New International Version. Bilang tagasunod ni Jesus, mahalagang maintindihan mo kung ano ang tunay na pagpapatawad. Malinaw na tinawag ng Bible ang mga Kristiyano na magpatawad. Sabi sa Galatians 6 verse 1, brothers and sisters, if someone is caught in sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. Mula po yan sa New International Version. Kung inaasahan tayo ng Diyos na magpatawad, ano ba talaga ang itsura ng healthy at biblical na forgiveness? 4 steps toward forgiveness. Number 1, recognize no one is perfect. Kilalanin na walang taong perpekto. Kapag galit ka sa isang tao, nawawala ang tamang pananaw mo tungkol sa kanya. Dahil sa sama ng loob, bitterness at sakit, hindi mo na siya nakikita bilang kapwa-tao. Para bang hindi na siya tao sa paningin mo. Pero ang totoo, pare-pareho lang tayong lahat. Sabi ng Bible, not a single person on earth is always good and never sins. Ecclesiastes 7 verse 20 ng New Living Translation. Lahat tayo may pagkukulang. Pangalawa, release your right to get even. Bitawan mo na ang karapatan mong gumanti. Ito ang puso ng forgiveness. Sabi ng Bible, never avenge yourselves. Leave that to God. For He has said that He will repay those who deserve it. Romans 12 verse 19, the Living Bible. Kahit pakiramdam mo na deserve mong gumante, huwag. Kapag malalim ang sugat, baka kailangan mong paulit-ulit na i-commit sa Diyos na hindi ka gaganti. Pero kahit ano pa ang nangyari, ibigay mo sa Diyos ang hustisya. Pangatlo, respond to evil with good. Sa halip na gumanti ng masama, piliin mong gumawa ng mabuti. Kung tutuusin, halos imposibleng gawin ito sa sariling lakas. Kailangan mo ang tulong ng Diyos. Kailangan mong mapuno ng pag-ibig ni Jesus. Bakit? Love keeps no record of wrongs. 1 Corinthians 13 verse 5 ng New International Version. Kapag kaya mo nang tumugon ng mabuti sa masama, doon mo malalaman na tunay mo nang na-release ang ginawa nila sa iyo. At ang pang-apat, refocus on God's plan for your life.
Ibalik ang focus mo sa plano ng Diyos para sa buhay mo. Habang nakatutok ka pa rin sa taong nanakit sa iyo, hawak ka pa rin nila. At madalas, may nangyayari pang mas malala. Kapag hindi mo binitawan ang offender mo, nagiging katulad mo sila. Kaya tigilan mo na ang pag-focus sa sakit at sa taong nanakit. Ibalik mo ang focus mo sa purpose ng Diyos para sa iyo. Mas malaki ang plano niya kaysa sa anumang problema o sakit na naranasan mo ngayon. Huwag ka nang manatili sa resentment o sama ng loob. Kung may kinikimkim ka pang hurt mula sa ibang tao, daanan mo ang 4 na hakbang na ito at lumakad papunta sa buhay na nilikha ng Diyos para sa iyo. Think about this, my friend. Is there someone in my life I need to forgive, but I've been holding on to resentment? May tao ba sa buhay ko na kailangan kong patawarin pero hinahayaan ko pa ring manatili yung sama ng loob? Pangalawa, think about this. What would it look like for me to release my right to get even and trust God instead? Ano kaya ang magiging itsura ng buhay ko kung hindi ko na ipilit ang pagganti at hayaan ko na lang ang Diyos ang kumilos? At pangatlo, think about this. How can I refocus on God's purpose for my life instead of replaying the hurt in my mind? Paano ko maibabalik ang focus ko sa purpose ng Diyos imbis na paulit-ulit na isipin ang sakit? Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano at ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At sa araw na ito, piliin nating magtiwala sa Diyos na may hawak ng lahat.